Janica, pwisit kang bata ka? Ano na naman itong nabalitaan ko sa kumpare ko na pinahiya mo daw ang anak niyang si Ellen? Parang hindi kayo magkaibigan ng batang yon. Sigaw ng kanyang lolo John. Pagpasok pa lang ni Janica sa bahay, talak agad ng lolo John ang unang sumalubong sa kanya. Nakarating pala sa matanda ang naging pag-aaway nila ng kaibigang si Ellen. Hindi na ito bago sa mga nakakakilala sa kanila. Ngunit palagi na lang bago sa kanyang lolo. Pang-ilan na ba ito ngayong buwan na umuwi siya na palaging may pagkain na sermon? Lolo, pakiusap lang. Mamaya mo na ako sermonan dahil kakauwi ko palang galing school. Baka hindi niyo po nakikita. Padarang nasagot ni Janica sa kanyang lolo. Abat bata ka? Sumasagot ka na ngayon? Ganyan ka na talaga? Hindi ka na natuto? Hindi ba magkaibigan kayo ni Ellen? Ba't mo siya pinahiya sa mga kaibigan niyo? Nakarating na sa mga kamag-anak ni Ellen ang ginawa mo at hindi natutuwa ang mama at papa niya. Lolo, katuwaan lang po namin ni Ellen yun. At saka, hindi naman po kami nag-aaway talaga ni Ellen dahil para ko na siyang kapatid. Kung ano man ang nakarating na balita sa'yo, huwag mong papaniwalaan. Katwiran pa ni Janica sa kanyang lolo. Na kanina pa hina-high blood dahil sa katigasan ng ulo ng apo. Hindi lang yun ang ginawa mo dahil sinampal mo rin ang binatang nagbigay lamang ng bulaklak. Namumuro ka na sa principal na eskwelahan mo, Janica, ha? Hindi na ako makakapayag na ipagpatuloy mo pa ang ganyang kalokohan mo. Nagulat si Janica sa sinabi ng lolo niya dahil may laman ang sinambit ng matanda. Hindi naman bago sa kanya na isa siyang war freak sa eskwelahan. Palagi na lamang nagsisimula ang gulo sa kanya, pero ni minsan ay wala pang sumubok na kalabanin siya dahil na rin sa estado sa buhay. Ipinanganak siya na may gintong kutsara sa bibig at ang lolo John niya ang tanging kasama sa buhay. Ang kanyang mga magulang ay hindi niya alam kung saang lupalop nagtungo ang mga ito. Ano ibig mo sabihin, Lo? Kailangan na kita ipadala sa hasyenda natin at dumuon ka muna. Mamamatay ako sa iyo sa pagiging rebelde mong bata ka. Doon ka muna at nang matuto ka sa buhay. Are you kidding me, Lo? Paano ang pag-aaral ko dito? No, hindi ako makakapayag sa gusto mong mangyari. Hindi ako pupunta ng hasyenda para maglinis ng tae ng manok at baboy. Pagmamatigas si Janica. Pero buo na ang desisyon ng matanda na ipadala ang kaisa-isahang apo sa hasyenda upang matuto na rin ito sa buhay ng simple lamang at hindi sunod sa luho. Kasalanan din ng matanda kung bakit naging spoiled brat ang apo. Dahil sa kagustuhan niyang mapunan ng pagkawala ng mga magulang nito, naging daan niya ang mga salapi at mamahaling bagay. Mga kalokohan na hinahayaan niya dahil ayaw niya itong nalulungkot ngunit mas lalo pa lang napasama ang apo. Hindi mo na mababali ang desisyon ko, Janica. Tutungo ka bukas na bukas din sa hasyenda natin at doon ka ng 2 buwan. Hayaan mo muna ako makapagpahinga, apo, dahil ang sakit mo sa utak. Sabi ng kanyang lolo at nagsimula ng maglakad patungo sa maliit nitong opisina ng mansyon na naging silid na rin ng matanda. Lolo, hindi ko po kaya ng ganong buhay. Hindi mo pwedeng ilayo sa akin ang buhay na marangya. Hindi ako sanay, Lo. Sigaw ni Janica ngunit hindi na siya pinakinggan pa ng matanda. Hinarangan pa siya ng mayordoma ng mansyon nila na si Aling Bebang at saka umiling. Ito ang matandang babae na nagpalaki sa kanya. Nay, hindi po pwede na ipadala ako ni Lolo sa probinsya. Ayoko ng buhay doon. Aniya, na nanginginig ang 2 kamay. Ilang beses na ba kitang binalaan, hindi ba? Pero di ka naman nakinig sa akin. Hayaan mo muna ang lolo mo na mawalan muna ng sakit ng ulo. Kahit 2 buwan lang, iha. Pero Nay, huwag kang mag-alala. Dahil 2 buwan lang titiisin mo ron. Wala nang nagawa pa si Janica kundi ang sumunod ngayon sa gusto ng kanyang lolo John. Nang araw din na yon ay nag-impake na siya ng mga dadalhin na gamit. Labag na labag man sa kalooban, ngunit wala na siyang magagawa kaya tahimik na lamang siyang sumunod. Kinagabihan din ang biyahe niya patungo sa hasyenda. Ito ang lupain na pagmamay-ari ng kanyang yumaong lola.
Hindi ho ba ako ihahatid ni Lolo? Nagtatampo pa niyang tanong sa mayordoma. Nagpapahinga na ang lolo mo. Mag-ingat ka doon at huwag ka makakalimot na tumawag sa amin. Malungkot na sabi ng ginang bago siya hinatid sa sasakyan sa labas ng mansyon. Ang pagdadrama sana ni Janica ay naudlot nang makita niya sa loob ng sasakyan ng kaibigan na si Ellen. Prenteng nakaupo ito habang nakasuot ng shades at suot na naman ang limited edition nitong jacket. Hello, bruha. Alam mo bang 1 oras na ako dito sa loob ng sasakyan nyo? Sana naman ay binilisan mo ng konti. Reklamo nito agad. Ang kaninang malungkot na mukha ni Janica ay napalitan ng saya nang makita ang kaibigan. Hindi na siya nagtanong kung paano ito nangyari. Basta ang alam niya, hindi na siya mababagot. Alam ko ang tingin na ganyan, bruha. Pero wag mo akong hahawakan. Mabuti na lang talaga at pinayagan ako ng parents ko na magbakasyon muna sa lugar kung saan ka pupunta para daw mag-subside ang issue nating dalawa. Dagdag pa nito. Bruha, hindi ko akalain na ikasasaya ko ang bakasyong ito. O much better na pagtapon nila sa akin sa malayong lugar. I know, right? Pero hindi lang talaga ikaw may dahilan kung ba't ako pumayag eh. Ngumisipa ng nakakaloko ang kaibigan. Hindi na nagtanong si Janica at sumakay na lamang ng sasakyan. Naging usapan nila sa buong biyahe kung ano ba ang gagawin nila sa hasyenda. Ramdam ni Janica na magiging exciting ang pagbabakasyon niya sa loob ng 2 buwan. Actually, hindi na masamang ideya to. Makahulog ang bulong niya saka lang ngumiti ng nakakaloko. Madaling araw na nang makarating sina Ellen at Janica sa hasyenda. 8 oras din na naging biyahe nila at masasabi nilang worth it dahil ang ganda ng tanawin na nadadaanan. Isang malawak na lupain na napupuno ng berdeng damo ang isang malaking hasyenda. Nakapalibot rito ang mga taniman ng mais at mga gulay. Meron ding mga alagang kambing, baka, manok at baboy. Idagdag pa ang sariwang hangin na may kalamigan. Hindi mo naman sinabi na ganito pala kaganda ang hasyenda niyo, Janica. Sa kabilang bayan pa ang bahay ng matalik kong kaibigan pero dito na ako tutuloy. Namamanghang sabi ni Ellen. Sino naman nagsabi kin naroon ka tutuloy? Malamang magkasama tayo magdudusa rito, no? Sabi ni Janica at saka hinila si Ellen palapit sa napakalaking mansyon. Isang matandang babae ang lumabas doon at ang sumalubong sa kanila. Mukha naman mabait ang ginang kaya hindi na rin nangimi ang dalawa, nagmagitian sila. Ikaw ba ang apo ni Johnny? Naku, halina kayo sa loob at nang makapag-almusal na kayo. Sabi ko naman sa anak kong si Antonio ay antayin na kayo sa bukana ng hasyenda. Mukhang sinuway na naman ako ng batang yun. Iiling-iling ang ginang. Pumasok na si Janica at Ellen sa loob ng mansyon at ang unang tumambad sa kanila, ang lumang mga gamit. Ang mansyon na may ambience na parang haunted house ang titira dito. Dalhin niyo muna mga maleta niyo dyan sa 2 pintuan na yan. Yan ang magiging kwarto niyo at sumunod kayo pagkatapos sa akin sa kusina. Utos ng ginang na sinunod ng 2. Kahit papaano ay magaganda ang silid nila at malinis. Pagkatapos nito ay sumunod na sila sa kusina at naroon nga ang mga umagahan nila. Mga damo ang nakikita ni Janica. Mga gulay na bago sa paningin niya. May itlog ngunit walang bacon na paborito niyang almusal sa umaga. Umupo na kayo at mauna na tayo mag-almusal sa mga anak ko dahil mamaya pa ang mga yon. Sana magustuhan niyo ang munting pagkain na inihanda ko. Salamat po. Sabi naman ni Ellen at umupo na. Nagsimula na silang kumain hanggang sa napansin ni Janica na naubos niya na ang pagkain sa plato. Sila din ang pinaghugas ng pinggan, kaya kanina pa reklamo si Ellen. Ang nail extension ko na worth 20k? Grabe, hindi ko akalain na dito ako hawak ng plato. Basta naman ako, hindi ko akalain na dito ako mag-aalmusal ng walang bacon. Alam mo, maling desisyon talaga na nagpunta tayo dito 2. Napakislot pa ang 2 nang may 2 lalaki na bigla na lang pumasok kung nasan sila. Mga walang damit pang itaas sa mga ito
at puno ng putik ang suot na pantalon. OMG to the 9th power! Malakas na tili ni Ellen dahil sa nanununtok na pandesal ng dalawang binata. Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito? Hindi niyo ba alam na masama ang manilip, ha? Hiyaw pa ng lalaki na cute na nakayakap sa hubad na katawan. Excuse me? Ang kapal naman ng mukha mo para sabihin na sinilipan ka namin. Sa tingin mo ba maganda ang katawan mong puno ng putik? Anong sinasabi mong bansot ka? Mas lalong nagkainitan ng dalawa habang si Janica ay napako ang tingin sa kasama nitong lalaki. Moreno kasi ang balat at may katangkaran, gwapo ito at may magandang pangangatawan. Ang problema nga lang, mukhang masungit ang binata. Napatingin pa sa kanya ang binata kaya napaiwas ng tingin si Janica dahil nakaramdam siya ng hiya. Ano ha? Gusto mo ba makita ko sino ang bansot sa ating dalawa? Patuloy pa rin sa pakikipag-away ni Ellen sa lalaki. Ellen, tama na. Umalis na tayo dahil mukhang maliligo sila. Bumalik na tayo sa mansyon. Bulong ni Janica sa kaibigan. Sandali, kayo ang dalawang Manila girl na titira dito ng 2 buwan? Bakit di niyo sinabi? Nga pala, ako si Ambrosio. Pakilala ng lalaki, nakaaway lang kanina ni Ellen. Ambrosio ang pangalan mo? Tanong ni Ellen at saka malakas na tumawa. Halos mamilipit si Ellen sa kakatawa dahil sa pangalan ng lalaking nasa harapan. Bakit? Wala ako nakikitang nakakatawa sa pangalan ko. Matigas na sabi ng lalaki. Wala ba? Sobrang bantot kaya? Sagot naman ni Ellen. Ellen, tama na yan dahil hindi natin kilala ang mga lalaking to. Mahinang bulong naman ni Janica sa kaibigan. Inismira niya si Ellen at mas lalo lumapit sa lalaki at sinuri ito mula mukha hanggang paa. Ano sa palagi mo ang tinitingin-tingin mo dyan? Hindi mo ba alam na harassment ang ginagawa mo? That's enough. Sabi ng gwapong lalaki, nakatabi ni Ambo. Boses pa lang nito ay gwapo na, kaya nagkatinginan sina Janica at Ellen. Tinginan pa lang, ay alam na nila ang ibig sabihin at nais iparating sa isa't isa. I know, wala naman akong gagawing masama. Sabi ni Ellen, bago ibinalik ang tingin sa lalaki. Hulaan ko ang pangalan mo. Duro ni Ellen sa isa pang lalaki. Antonio. Bulalas ni Ellen na kinatahimik ng dalawa. Tama ako. Pangungumpirma pa ni Ellen. Tumango ang gwapong lalaki. Napatili naman si Ellen dahil daig pa nito ang nanalo sa loto. It doesn't matter. Masungit na sabi nito kaya hindi napigilan ni Janica magtaas ng kilay. Kung kanina, puno siya ng paghanga sa lalaki, ngayon ay naiinis na siya sa binata dahil hambog pala ito. Stop looking at me like that dahil mukha kang timang. Kung di niyo mamasamain, pwede bang umalis na muna kayo dito? Kailangan namin magbanlaw dahil may gagawin pa kami sa may maisan. Sabi ni Antonio na mas lalong nagpaasim sa mukha ni Janica. Ngayon palang badshot ng binata sa kanya. Ang kaninang paghanga na nararamdaman ay parang bula na bigla na lang nabura. Hindi na naitago pa ni Janica ang inis na nararamdaman. Alam mo, kung di ka lang talaga gwapo, malamang kanina pa kita. Janica? Ellen? Halika yung mga iha at ako'y tulungan niyo sa paghahabi ng webless. Tawag sa kanila ng ginang. Dali-dali namang tumakbo ang dalawa patungo sa ginang. Dahil walang alam sina Janica at Ellen sa gawaing bukid, napilitan silang mag-ani ng mais. Kasama sina Antonio at Ambo, ang siyang kinaiinis lamang ni Janica ay ang mga babaeng kanina pa nagpapapansin sa dalawa. Hindi naman sinabi ni Nay Rosa na may anak pala siyang hambog. Napakabait ng ginang. Habang ang dalawang yan, ayoko na lang magsalita no? Mahinang sabi ni Ellen. Hindi lang sila hambog, kundi nakakainis din ang mga babaeng kanina pat tili ng tili dahil andyan sila. Napatingin si Ellen sa kaibigan dahil matalim ang pagkakasabi nito. Kanina pa rin niya napapansin ang pananahimik ng kaibigan.
Lalo na nang magpunta sila dito sa maisan. Gigil na gigil pa ang kaibigan kung paano nito bunutin ang mais. Uy, baka hindi lang mais ang maani mo pati na rin ugat. Kanina pa kita napapansin at bakit sobrang haba ng uso mo? Don't tell me. Oo, tama ka nang iniisip. Dahil naiinis ako kay Antonio. Tignan mo nga siya. Akala mo sino siya? Hindi ba niya nakikita ang nakakainis sa pagmumukha niya? Sabi ni Janica. Nasagad ang inis sa binata. Loka, huwag mo sabihin na may pinaplano ka para makaganti. Nakikita mo ba ang babaeng yan? Sabay duro sa babaeng papalapit sa kanila. May bitbit ito na maliit na basket. Hindi naman ganoon kaganda ang dalaga pero mukha itong mabait. Nakasuot ito ng puting bestida na bumagay sa morenang balat. Ang mahabang buhok na medyo kulot na nagsasayaw sa likuran nito dahil sa malakas na hangin. Anong meron sa kanya? Takang tanong ni Janica. Siya? Siya ang kasintahan ni Antonio. Kaya kung ano man ang iniisip mo, kalimutan mo na dahil mukhang hindi ka naman papatulan yan. Wow, coming from you, na kanina pagigil kay Ambo. Hindi tayo magkaibigan ng walang dahilan, Ellen. Sita ni Janica sa kaibigan. Fine, type ko siya at nagbigay siya na excitement sa akin. Pero sa loob lang ng 2 buwan dahil naiinip na rin ako sa ganito. Ayoko na dito. Pag-amin ni Ellen. Yan ang wag mong gagawin, loka ka. Dahil baka hindi mo pa kilala ang binabangga mo. Hindi mo alam na baka yan ang magpaiyak sa'yo. Hindi pa ipinapanganak ka magpapaiyak sa akin, Janica. Trust me, magiging akin siya bago matapos ang 2 buwan. Napailing-iling na lamang si Janica dahil sa kabaliwan ng kaibigan. Huwag kang magsisisi kapag nahulog ka sa larong gagawin mo, Ellen. Hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo. Alam mo yan. Huwag mo sa akin sabihin yan, Janica. Dahil nakikita ko naman sa mukha mo ang pinaplano mo. Basta uulitin ko lang din na huwag kang magsisisi sa huli. Pagbabalik ni Ellen sa paalala ni Janica. Muli niyang ibinalik ang tingin kay Antonio sa babae. Pero hindi makita ni Janica ang amor sa mukha ng lalaki habang ang babae ay parang linta kung makadikit. Lumakas tuloy ang loob niyang kunin ang loob ni Antonio dahil alam niyang walang makakapigil sa kanya. Pwede bang layuan mo muna ako, Janica? Pakiusap lang sana dahil may mga kailangan akong tapusin. Nagtitimping sabi ni Antonio kay Janica na kanina pa nakabuntot sa binata. Inosenteng tumingin naman sa kanya ang dalaga na para bang wala itong ginagawang masama. Dala pa nito ang isang maliit na basket na naglalaman ng niluto ni Janica. Isang linggo na kasi sinusundan ng dalaga at palaging binubuntutan. Labis itong pinagtaka ni Antonio dahil nagiging dahilan ng awayan nila ng kaibigan na si Rhea. Ngunit ang paniniwala ng mga tao, kasintahan niya ito. Ano bang masama kung sumusunod ako sa'yo? Hindi ko alam kung saan ang manukan dito. Inutusan ako ni Nay Rosa na magwalis doon at kumuha ng mga itlog. Pero ilang beses ko nang tinuro ang daan patungong manukan, hindi ba? Bakit nakasunod ka pa rin sa akin? Hindi mo ba alam na pinag-uusapan na tayo ng mga tao? Naiinis na sabi ni Antonio na pinagkibit-balikat lang ni Janica. Wala akong pakialam sa sasabihin nila dahil wala naman tayong tinatago, di ba? Tsaka wala naman tayong karelasyon. Ako wala. Alam kong ikaw wala rin, hindi ba? May nobya ako. Pagsisinungaling ni Antonio upang lubayan na lamang siya ng dalaga. Talaga ba? Asan siya? Bakit hindi ko naman kayo nakikita na magkasama? Ni minsan nga hindi kita nakita na hinawakan siya. Because I respect her. Sabi ni Antonio. Mas lalo lamang umisi si Janica na tila alam niya ang iniisip ng binatang nasa harapan. Really? Hindi mo ba alam na kapag mahal mo ang isang tao, hindi mo pipiliin na mapalayo sa kanya? May sarili kaming buhay, Janica. At hindi lamang sa amin umiikot ang mga buhay namin. Really? Hintayin mo na umibig sa babae kababaliw mo. Saka mo ako balikan kapag naintindihan mo na ang sinasabi ko. Makahulugang sabi ni Janica bago ito naglakad papalayo. Napatampal sa sariling noo si Antonio dahil sa hakulitan ng dalaga. Nagkaroon siya ng sakit sa ulo
sa isang iglap. Hindi lamang makulit ito, kundi mapanukso pa. Alam na alam kung paano paikutin ang mga lalaki sa kamay. Sa kabilang banda naman ay si Ellen na panay ang reklamo habang nakasunod kay Ambo. Patungo kasi sila sa dulo ng hasyenda sa taniman ng mga naglalakihang mangga. Nautusan kasi sila ni Rosa na kumuha ng iilang hilaw na mangga upang gawing pickles. Malayo pa ba tayo? Puro putik na kasi ang suot kong sapatos. Hindi man sinabi na ganito pala kalayo ang pupuntahan natin. E di sana sumakay tayo sa motor. Reklamo ni Ellen matapos tampiin ang braso na dumikit sa mga matataas na damo. E di sana hindi ka na sumama rito kung magrereklamo ka lang ng ganyan. Kanina ka pa putak ng putak at ang ingay mo sa totoo lang. Hasik ni Ambo. Ikaw kaya magsuot ng ganitong sapatos at outfit para malaman mo ang nararamdaman ko. Sinisid ko na ang putik na pinagdaanan ng mga baka. Naligo na ako sa ilog dyan na puno ng linta. Nataihan na rin ako ng alaga ko manok. Tas putik lang parang mamamatay ka na. Hindi maipaliwanag ang itsura ni Ellen habang nakatingin sa lalaki. Marumi nga ang suot ng lalaki at wala pa itong suot na tsinelas. May tanga na itak kung saan nililimas ito ang daan nila dahil sa matataas na damo. Wala nga itong pakialam sa itsura pero hindi nabawasan ang kagwapuhan nito. Malayo pa ba? Masakit na kasi yung paa ko. Reklamo ulit ni Ellen nang lumipas ang 5 minuto ng paglalakad nila. Hanggang sa matanaw na nila ang mga naglalakihang puno ng mangga. Ang kaninang iritasyon at pagkabagot ni Ellen ay nawala nang makita ang magandang tanawin. Ano, maganda ba? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Worth it ang ilang minutong paglalakad, di ba? Nakangiting tanong ni Ambo sa babae. Parang slow motion nang biglang bumaling sa kanya ang dalaga. Sumabay pa ang malakas na hangin na dahilan kaya nilipad ang buhok nito. Natulala pa ng dalian si Ambo dahil ang babaeng nasa harapan ay isang definisyon ng tunay na ganda. Ambo, uy, ba't nakangiti ka dyan na parang tanga? Bumalik sa katinuan si Ambo nang sikuhin siya ni Ellen. Hindi niya napansin na kanina pa pala siya nagde-daydream. Pwede ba ha? Masama bang ngumiti? Wala naman ako nakikitang masama na ngumiti ah. Pagalit pa nitong sabi upang mapagtakpan lamang ang kahihiyang ginawa. Hindi naman. Ba't ka galit? Kung makasigaw ka, kala mo naman. Mataray pang sabi ni Ellen bago ito nagpatiuna sa lalaki. Hindi na napansin ni Ambo ang namumulang pisngi ni Ellen. Dahil kanina lamang nang nakangiti ang binata, mas natitigan ni Ellen ang lalaki. Para bang bumilis ng tibok ng kanyang puso na makita ang ngiti sa labi nito. Isa kasi yun na tunay ng ngiti at hindi ngisi, kaya malaki ang naging impact nito kay Ellen. Matapos makakuha ni Janica ng mga itlog ng manok na gagamitin mamaya sa ulam, lumabas na siya ng kulungan pero hindi inaasahan na bumuhos sa buong katawan niya ang tubig. Hindi yun isang simpleng tubig kundi mabahong tubig na may iilang dumi pa ng hayop. Gustong maiyak ni Janica sa sinapit. Pero nakarinig siya ng iilang tawa na nanggaling sa likod ng kulungan. Nakita niya ang 3 babae at isa rito ang pamilyar sa kanya. Kayo ba may gawa nito? Malamig niyang tanong sa 3. Tama nga ang hula niya na ang kasama ng 2 babae ay si Rhea na siyang sinasabing nobya ni Antonio. Unang tingin pa lang ni Janica sa babae, ramdam na niya ang kaiba sa ugali nito. Ang maamong mukha na hindi gagawa ng masama pero kayang gumawa ng matinding kalokohan. Nakita mo bang kami ang may gawa? Maangas na sabi ng babae na may kapayatan. Kayo lang naman nandito. Saka hindi ba halata sa hawak yung timba? Oops, hindi namin sinasadya. Sabi naman ng isang babae pang mataba naman. Bagay nga ang 3 na maging muchacha ni Rhea. Dahil mga mukhang palaban lamang. Dahil may kasama. Talaga ba? Baboy at patpat? Paano kung sa inyo ko kaya gawin ang ginawa nyo? Sa tingin nyo ba'y matutuwa kayo? Sa tingin mo rin ba may pakialam kami sa malanding tulad mo? 1 linggo mo na sinusundan si Antonio. Hindi mo ba alam na may nobya na siya at si Rhea yon? Singhal ng babae. Oh? Talaga ba?
Kunwaring inosente pang tinakpan ni Janica ang bibig saka sinipat si Rhea mula ulo hanggang paa. Hindi mo kinikilala ang lalaking nilalandi mo. Pareho kayo ng kaibigan mo na si Ambo na siyang pinagtitripa naman. Bakit hindi pa kayo bumalik sa lugar na pinanggalingan nyo? Malapit nang mag-init ang ulo ni Janica, pero hanggat kaya ay pipigilan niya ito. Hindi niya maaaring patulan ang mga babaeng hindi naman alam ang ginagawa dahil nabulag lamang sa inggit. Upang maiwasan ang malaking kaguluhan, tumalikod na lamang siya. Pero bigla na lamang siyang sinabunutan ng matabang babae. Ang kapal ng mukha mo na iwasan kami ha? Dapat sa'yo tinuturuan ng leksyon. Mas maganda pa rin sa'yo si Rhea, kaya ang kapal ng mukha mong agawin si Antonio. Sigaw nito at pinagtulungan pa si Janica ng dalawang babae. Napangiwi siya nang maramdaman ng hapdi ng anit dahil sa paghila nila sa buhok niya. Hindi na kinaya ni Janica dahil sinipa niya ng malakas ang babaeng payat. Sumalampak ito sa dumi ng baboy na nasa gilid lang nila. Habang ang matabang babae naman ay nginudgod ni Janica sa putikan. Ako pa makapal na mukha ngayon? Ayun, tikman mo ang bagsik ng paghihiganti kong baboy ka. Ang kapal na mukha mo sa bunutan ako. Ako na nga ang umiiwas. Ano ba? Bitawan mo siya. Dito na nagpigil si Rhea na kanina lang ay nanonood at hindi siya tinulungan. Sa inis ni Janica, itinulak niya ito kaya sumalampak rin sa lupa. Janica! Dumagundong ang boses ng Antonio sa paligid. Kaya tumigil si Janica sa pagsabunot sa babae. Ang mabilis na nilapitan nito ay si Rhea na umiiyak na ngayon. Gusto niyang burahin ang peking luha nito dahil alam niyang nagpapanggap lamang ang dalaga. Ano na naman itong kalokohang ginagawa mo? Bakit mo tinulak si Rhea? Pagalit pang tanong nito. Bakit hindi siyang tanungin mo, Antonio? Baka kasi one-sided ka at hindi mo alam ang ginawa ng pangit na yan. Maanghang na duro ni Janica sa babae. What's wrong with you? Isang linggo ka pa lang dito pero sakit ka na sa ulo. Hindi magagawa ni Rhea na manakit ng tao. Pero ikaw pwede. Parang punyal na tumama sa dibdib ni Janica ang sinabi ng lalaki. Ganun lang yun? Hindi mo man lang ba tatanungin kung ano talaga nangyari? Ganun na lang talaga yun, Antonio? Malinaw sa akin ang lahat. Nakita ko sinasaktan mo sila. Pero hindi mo man lang ba tinanong kung di nila ako sinaktan? Bahagyang humina ang boses ni Janica nang itanong yun pabalik sa binata. Bahagyang lumambot ang mukha ni Antonio. Ang braso ni Janica na may hapde ay ang sugat na tumama sa nakaturok na kahoy nang pagtulungan siya ng dalawa. Hindi na naghintay pa ng sagot si Janica dahil malinaw na ang sagot. Tumalikod na lamang siya at naglakad paalis sa lugar na yon. Ngayon lamang nakaramdam si Janica ng panliliit dahil aminado siyang war freak siya pero hindi siya sinungaling. Naabutan pa niya si Ambo at Ellen habang may dalang mangga. Nang makita siya ni Ellen, mabilis itong tumakbo patungo sa kanya. Janica, ano nangyari? Ba't kaya na itsura mo? Bakit may sugat ka? Puno ng pag-aalalang tanong nito. Wala, halika na at baka hinahanap na tayo ni Nairosa. Matabang na sabi ni Janica at saka na sila naglakad paalis. Naiwan si Ambo at Antonio roon habang lumuluha sa dibdib ng lalaki ang babaeng si Rhea. Kahit hindi na ibuka ni Ambo ang bibig upang magtanong, sa ayos pa lang ni Janica, kilala niya kung sino ang nagpasimuno. Hindi mo tinanong kung ano talagang nangyari? Tanong niya kay Antonio. Hindi na kailangan dahil naabutan ko sila na sinasaktan niya si Rhea. Sabi ni Antonio. Pero hindi mo man lang nakita na nasaktan din si Janica? Na mukha siyang basang sisiw? Habang ang Rhea mo ay sobrang linis? Ipapaalala ko lang sa iyo, Rhea, na wala kang kasintahan dito. Matabang na sabi ni Ambo bago ito naglakad paalis. Hindi sarado ang mga mata ni Ambo, kaya nakikita niya na hindi mabuti ang dulot ni Rhea. Ngunit dahil sa utang na loob, kaya nagtitiis ang Kuya Antonio niya sa babae. Pero nakikita niya sa mga mata nito ang paghanga kay Janica. Lagi pa nitong bukang bibig ang babae na ni minsan ay hindi niya ginawa kahit kanino. Palagi pa nitong pinagmamasdan na madalas niyang mahuli pero nagtikom siya ng bibig. Dahil ayaw niyang pangunahan ng kapatid.
Pero hindi siya tatahimik kapag nakikita niya na hindi tama ang ginagawa nito. Isang buwan na ang lumipas, simula nang dito manirahan sina Janica at Ellen sa hasyenda. Hindi na nila napansin ang mga lumipas na araw dahil nakasanayan na nila ang buhay rito. Naging routine ng dalaga ang pagising pa lang sa umaga ay mangunguha na sila ng sariwang gulay upang lutuin. Sa hapon naman ay magtitingin ng mga tanim o kaya ay magtatanim. Isang buwan na rin na hindi pinapansin ni Janica si Antonio dahil masama ang loob niya sa binata. Madalas na rin ito makita na nakatingin sa kanya, pero binaliwala niya ito. Marami na ring nakilala na mababait na kaibigan ng dalawang dalaga. Nakilala din ni Janica si Will, ang anak ng mayor sa bayan na ito, nang minsang pumasyal ito sa hasyenda. Alam mo, konti na lang talaga at bigla na lang akong mamamatay rito. Bulong ni Will sa tenga ni Janica. Nagtaka naman ng dalaga kaya tumingin siya sa lalaki. Anong ibig mong sabihin? Naiinitan ka ba? Sabi ko kasi sa'yo na wag mo na akong tulungan kasi kaya ko naman. Paano ba naman? Tignan mo si Fafa sa may likuran natin. Ramdam ko matatalim niyang titig. Tukoy ni Will kay Antonio. Sira, as if naman oh. Hindi mo ba nakikita na kasama niya ang hilaw niyang nobya? Ay pangga, makinig ka sa akin kapag sinabi ko ito sa'yo. Ang Fafa na yan ay may gusto sa'yo. Hindi ka naman siguro tanga para hindi maramdaman, di ba? Pinagsasabi mo dyan, hindi naman ako ng tipo niya dahil nga masyado akong malayo para abutin niya. Biro din ni Janica kahit na kinakabahan na siya. Bakla, gusto mo ba makapagpustahan sa akin? Kapag tama ako sa hula ko ay sasamahan mo ko sa bayan bukas. Nakangiting sabi nito. Nagtaka si Janica sa gustong gawin ng kaibigan pero naroon ang excitement. Tumango siya bilang pagsang-ayon sa binata. Hindi niya inaasahan ang kapitin siya ni Will at ilapit ang mukha nito sa kanya. Ano sa palagi mo ang ginagawa mo bakla? Kinakabahan niyang tanong dahil nakita niya sa peripheral vision niya ang mabilis na paglapit ni Antonio. Sa isang iglap ay hinila nito ang kamay ni Janica na kinagulat naman ng babae. Madilim ang mukha ni Will. Ngunit mas madilim ang mukha ni Antonio at kitang-kita ang nagtatagis itong mga ngipin habang nakatingin sa nakangising si Will. Ano sa palagay mo ginagawa mo? Ako bang kausap mo? Natatangang tanong ni Janica. Hindi kasi niya alam ang isasagot. Pare, ang bastos mo naman para hilahin na lang ng basta si Janica. Babae yan, hindi dapat sinasaktan. Sabi ni Will. Shut up. Ikaw, sumama ka sa akin dahil mag-uusap tayo. Hinila niya si Janica palayo sa maisan at kay Will. Napatingin pa si Janica sa kaibigan pero nag-thumbs up lamang ito. Litong-lito siya kung ano bang nangyayari pero isa lang ang alam niya. Galit si Antonio sa hindi niya alam na dahilan. Dinala siya nito sa may likod ng mansyon, sa may hardin kung saan walang masyadong tao. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Hindi mo ba alam na may tinatapos pa ako? Tinatapos o nakikipaglandian? Seriously? Janica? Ano ba talagang gusto mo at ginagawa mo to? Galit na sabi sa kanya ni Antonio. Ginagawa? Wala akong ginagawa. Bagkus ikaw tong naghinala na lang basta. At hinila mo pa talaga ako at dinala dito? Dahil maghahalikan kayo ng hayop na Will na yan. Sumigaw na si Antonio dahil sa frustration na nararamdaman. Maski si Janica ay nagulat. Bakit ka ba nagagalit? Wala ka dapat ikagalit dahil buhay ko to. Katwiran ni Janica. Ayun nga. Pero wala ka ring pakaalam sa buhay ko. Pero bakit nagkakaganito ako? Ano bang ginawa mo sa akin, ha? Bakit hindi mo itanong sa nobya mo? Baka masagot ka niya. She's not my girlfriend. Mahinang bulong ni Antonio na ikinatigil ni Janica sa paglalakad. Pero hindi siya nasiyahan sa naging sagot nito. Bagkus, na-disappoint siya. So, sa tingin mo ba may pakialam ako? Sino bang pinili mo ng araw na yon? Hindi ba siya? Sad. Alam mo ba na I liked you? Pero hindi na bale. Nakaraan naman na yun. Malamig na sabi ni Janica. Gulat na gulat ang mukha ni Antonio.
Hindi mabasa ni Janica ang nasa mukha nito. Kaya hinayaan na lamang niya at saka siya naglakad paalis. Pero sa loob-loob niya na makalayo siya, doon niya lang napansin ang ngiti sa labi. Successful ang plano niya na paibigin ng isang Antonio. Tahimik na nag-aalmusal sina Ellen, Janica, Ambo at Antonio at wala ni isa sa kanilang nagsasalita. Marahil, pinakikiramdaman ng isa't isa. Isang linggo na rin ang pilit na lumalapit si Antonio sa babae. Ngunit tamang pag-iwas lamang si Janica. Gusto niya makita kung hanggang saan ang kaya nito. Hanggang sa matapos sila sa pag-aalmusal at tumayo na si Janica ng walang imik. Sumunod na rin si Antonio sa hugasan ng kainan at sinundan ng dalaga habang si Ellen at Ambo naman ay nagtinginan dahil alam na nila kung saan iyon patungo. Janica, pwede ba tayo mag-usap? Bakit mo ako iniiwasan? Tanong ni Antonio. Yan lang ba ang dahilan kaya mo ako sinundan dito? Sinabi ko na sa'yo na hindi kita guguluhin, lalo na ang babae mo. Huwag kang mag-alala dahil hindi ko na kailanman hahawakan ang babae mo. Hindi naman tungkol doon ang pinunta ko rito, Janica. Gusto ko lang naman na iparating sa'yo na bakit mo ako iniiwasan? At saka bakit mo ba palaging kasama si Will? Palagi na lang siya nakabuntot sa'yo. Ramdam ni Janica ang inis ni Antonio ngunit hindi niya ito pinansin. Tiningnan lamang siya ng babae na para bang may sinabi itong kalokohan. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Antonio? Bakit ka ba nagkakaganito? Hindi ba parang kailan lang diring-diri ka sa akin? Hindi naman sa ganon. Anong hindi? Ngayon naman ay kailangan ko sabihin sa'yo kung ba't si Will palagi ang kasama ko. Gusto ko lang naman malaman kung bakit mo ako iniiwasan. Dahil wala ako nakikitang dahilan para kausapin ka pa. Baka pagtripan na naman ako ng girlfriend mo at magalit ka na naman sa akin. Ipinaspas pa ni Janica ang kamay ng lalaki na nakahawak sa kamay niya. Nakita pa niya kung paano nanlaki ang mga mata ni Antonio. Pero tiniis niya yon. Kailangan niyang turuan ang leksyon ng lalaki dahil pinahirapan siya nito. I'm sorry. Janica, tara na. Para maaga tayo makauwi. Paninira ni Will sa momentum ng dalawa. Mabilis na lumingon si Janica sa kaibigan at sa mata pa lang nito, nakikita niya na ang sadya ng lalaki. Saan ka pupunta? Malamig na tanong ni Antonio at matatalim na tingin ang binigay kay Will. Wala ka na ron kung saan kami pupunta. Sabi ni Janica at sumama kay Will. Nagtagis ang bagang ni Antonio nang wala siyang magawa kundi ang tignan ng dalawa habang papaalis. Halos ikabaliw niya ang pag-iwas sa kanya ng babae. Lalo na ang madalas na pagsama nito sa anak ng mayor nila. Antonio, kanina pa kita hinahanap. Tawag sa kanya ni Rhea na nakasuot na naman ng puting bestida. Pero hindi nakaramdam ng saya si Antonio nang makita ang dalaga. Tinalikuran niya itong ngunit mapilit si Rhea. At sumunod siya sa binata na ilang araw na rin siyang iniiwasan. Napansin din niya ang pagbabago ng ugali nito at madalas na pagsulyap kay Janica. Dito na siya nakaramdam ng inis sa babae dahil mukhang inaagaw nito sa kanya ang binata. Antonio, ba't ka ba galit? Gusto ko lang sanang sabihin sa iyo na gusto ko makausap ni nanay dahil sa nalalapit kong kaarawan. Huwag ngayon, Rhea. Pakiusap. May mga kailangan akong gawin ngayong araw. Pakisabi kay Nanay Rita na sa susunod na araw na lang kami mag-uusap. Pero gusto ko nga makausap ni Nanay. Rinding-rindi na si Antonio sa babae. Dati-rati ay nakakaya niyang tagalan nito. Ngunit ngayon ay nakakaramdam na siya ng inis. Naiinis siya sa babae. Dahil rito, kaya siya iniiwasan ni Janica. Hindi ka ba makaintindi na marami akong ginagawa? Pwede naman sa ibang araw, hindi ba? Nagulat si Rhea dahil sa naging reaksyon niya. Dahil hindi naman siya nito sinisagawa noon. Nangilid pa ang luha sa mga mata ni Rhea at saka tumakbo paalis. Ang akala niya ay susundan siya ng lalaki. Ngunit hindi. Dahil umuwi siya ng mag-isa. At walang Antonio na parang aso na sumunod sa kanya. Sa kabilang dako naman ay sina Will at Janica na patungong bayan dahil na rin gusto niyang mas baliwin pa si Antonio. Alam ni Will ang plano niya at ito pa ang nag-isip ng kalokohan. Alam mo,
Kundi lang talaga ako anak ng mayor dito, malamang matagal na sana ako nilalangaw ngayon sa bukid. Hindi naman siguro. Isa pa, ikaw ang nakaisip ng kalokohan na to. Kaya kailangan mong panindigan ang lahat ng ito. Biro ni Janica. Pero sa pag-uusap nila ng lalaki, bigla na lamang tumunog ang cellphone na nasa bulsa. Nanlalaki ang mga mata ni Janica nang mabasa ang pangalan ng kanyang lolo. Lolo? Akala ko talaga'y nakalimutan mo na ako. Salubong niya rito. Kumusta ka naman dyan, apo? Hindi ka naman nagugutom o nahihirapan? Namimiss na kita. Umuwi ka na kaya? Sabi ng kanyang lolo na kinahagik-gik ni Janica. Nagsisisi ka na ba na pinaalis mo ko? Sabi ko naman sa'yo, hindi ba, na mamimiss mo ko? Oo ngang bata ka. Namimiss ka na ng matandang to kaya umuwi ka na. Huwag mo nang gawing 2 buwan dahil namimiss ko ang stress na dala mo. Hindi pwede, lolo. Dahil sabi mo, 2 buwan. At saka nag-i-enjoy ako rito. Malapit na rin naman ako umuwi. 3 linggo na lang. O siya, mag-iingat ka dyan at huwag mong bigyan ng sakit ng ulo si Rosa. Mag-iingat kayo ni Ellen. Pinatay na ng matanda ang linya ng tawag matapos yon. Hindi naman nagtanong si Will dahil mukhang hindi naman ito interesado sa buhay niya. Hanggang sa makarating na sila sa bayan. Dumito muna sila ni Will, nagpalipas ng buong maghapon hanggang sa hindi nila namalayan na gabi na. Tawanan pa sila hanggang sa makarating ng mansyon. Pero ang hindi inaasahan ni Janica ay nang hilahin siya ng lalaki at saka isinandal sa pader. Naamoy pa niya ang alak sa hininga ni Antonio. Ano sa palagi mong ginagawa mo, Antonio? At saka, bakit amoy alak ka? Mahina at naiinis na tanong ni Janica sa lalaki. Bakit ngayon ka lang? Hindi mo ba alam na hindi gawain ng matinong babae ang pag-uwi ng gabi? Para bang patalim iyon na tumusok sa puso ni Janica. Wala kang pakialam kung anong oras ako umuwi, Antonio. Hindi mo hawak ang buhay ko. At baka nakakalimutan mo na isa akong Manila girl. Ang 7:00 ay maaga pa, kumpara sa madaling araw na uwian ko sa Manila. Mas lalong nagdilim ang mukha ni Antonio pero hindi nakaramdam ng takot si Janica. Dahil naiinis siya sa ginagawa nito at pagiging bossy. Wala ka sa Maynila at narito ka, kaya hindi maganda na uuwi ka ng ganitong oras. Bitiwan mo na lang ako. Mabuti pa. At gusto ko nang magpahinga. Pilit na makawala ni Janica sa bisig ni Antonio. Pero mas lalo lamang siyang ikinulong nito. Hindi. Isa, pagod ako. At gusto ko nang magpahinga kaya sana naman ibitawan mo na ako. I said no. Bakit mo ba ako iniwasan ha? Bakit mo ba ginagawa to? You said you like me. Pero bakit ang dali sa'yo na sumama kay Will? Pakiramdam ni Janica ay namintig ang ugat niya sa sentido. May nobya ka. At wala kang alam sa ginawa ko noon na palagi mo na lang ako tinataboy. Kaya pakiusap lang bitawan mo na ako. Dahil ayoko magkaroon ng misunderstanding dito. Pero hindi nakinig si Antonio. Bagkus, hinapit niya ang bewang ni Janica at sa kanya ito siniil ng halik. Hindi makapaniwala si Janica noong una. Hanggang sa unti-unti nang nagsisink in sa isip niya ang nangyayari. Hanggang sa nadala na rin siya ng mga halik ni Antonio at sinuklian nito. Nagising lamang sa katotohanan si Janica nang bumagsak si Antonio sa kanya dahil sa labis na kalasingan. Namumula magkabilang pisngi niya na makita si Ellen na nakatayo sa may pintuan ng silid habang nakangisi na parang aso. Isipin mo na lang BFF na wala akong nakita at hindi ko nakita ang mala-telenovela niyong scene. Ang mapasok na halikan niyo. O siya, dalhin mo na yun sa silid mo. Kanina pa yung nagiinom at pati si Ambo ay dinamay niya. Sabi ni Ellen bago pumasok sa silid nito. Hindi na nakapagreklamo si Janica kaya ipinasok na lamang niya si Antonio sa silid. Inihiga sa malambot na kama at pinalitan ng damit ngunit pumikit naman siya kaya wala siyang nakita. Dala na rin ang pagod niya ay nahiga na siya sa tabi nito at hinayaan na lamutin siya ng antok. Dahil hindi sanay si Antonio sa lamig, naalimpungatan siya. Nagtaka pa siya na makita na hindi ito ang silid niya hanggang sa mapatayo ng biglaan nang makita si Janica sa tabi.
Parang maamong tuta ang babae habang natutulog sa tabi niya. Hindi niya napigilan na titigan ito at ipadaos-dos sa magaspang na palad sa makinis na mukha ng babae. Oh God, I really like you. Hindi niya napigilan na maibulong. Sakalang nag-sink in sa isip niya ang nangyari kagabi. Ang mapusok nilang halikan ng babae. Bigla na lamang namula at nag-init ang kanyang pisngi dahil yun ang unang beses na nagkaroon siya ng pagkakataon na mahalikan nito. Sa edad na 28 ay wala pang naging kasintahan si Antonio dahil nga sa pagiging pihikan niya sa babae. Malaki lamang ang utang na loob niya kay Rhea kaya hinayaan niya na makalapit sa kanya ito. Hindi niya matanggihan dahil na rin sa para niya na itong kapatid na babae. Kaya ni minsan ay hindi niya itinama ang mga balita na kumakalat sa kanila ni Rhea. Pero ngayon lamang siya nagkaroon ng lakas ng loob na humawak ng babae. Babaeng ipagsisigawan niya sa lahat, kaya gusto niyang mapasa kanya ito. Bumangon na siya mula sa pagkakahiga dahil rinig niya ang tilaok ng mga manok. Bago niya iniwanan ng babae, sinigurado niya na hindi ito lalamigin. Hinalikan din niya ang uluhan nito. Paglabas ng pintuan, sabay pa sila ni Ambo. Nakasuot pa ng pink na bulaklaki na pantulog ang lalaki. What the hell? Sabay pa nilang naibulong dahil maski si Antonio ay nakasuot naman ng pajama na Barbie ang design. Kaysa mawala ng dignidad ay natawa na lamang sila dahil magkaibigan nga ang mga babae nila. Dahil pareho ng kalokohan. Sabay na nag-almusal sina Ambo at Antonio nang walang imikan. Maayos na kayo ni Janica? Pagsisimula ni Ambo sa usapan. Hindi ko pa masasabi. Tipid naman at tura ni Antonio. Buo na ba ang desisyon mo na pipiliin mo siya? Hindi mo pa naman siguro nakakalimutan ang pangako mo kay Aling Rita, hindi ba? Hindi ka pa ba kinukulit ni Rhea? Dito na napahinto si Antonio nang maalala ang usapan nila ng ginang noon. Usapan na labas lamang sa ilong niya dahil wala naman siyang dahilan noon. Sasabihin ko kay Rhea ang tungkol kay Janica. Maiintindihan niya naman ako. Yun ang akala mo. Dahil hindi mo pa kilala ang babaeng yan. Ilang beses na kasi kitang pinaalalahanan na tigilan mo na yung babaeng yan, di ba? Pero hindi ka nakinig. Basta mo nalang pinagpatuloy na para bang wala kang mahanap na babae. Parang kapatid ko na si Rhea, Ambo. Kaya hindi ko rin talaga matanggihan ang gusto niya. Katwiran pa ni Antonio na nagpa-ismid kay Ambo. Hindi ka naman niya nakikita bilang kapatid niya dahil nga may nararamdaman siya para sa'yo. Matagal ka nang gusto ni Aling Rita para kay Rhea, kaya asahan mo na hindi sila papayag. Hindi naman ganun ang pagkakakilala ko kay Rhea at saka maiintindihan naman niya si Janica. At ako, na si Janica talaga ang gusto ko. Ayaw ko na lang magsalita, pero wag mong sabihin na hindi kita pinaalalahanan, sabi ni Ambo at saka na ito tumayo upang magtungo sa maisan. Naiwan si Antonio. Iniisip kung paano ba niya malulusutan ang problemang nakaantabay sa kanya. Kailangan muna niyang aminin kay Janica ang tungkol sa bagay na ito upang hindi rin lumika ng hindi pagkakaintindihan. Pero muling napangiti si Antonio nang maalala ang mukha ng babae na mahimbing pa ring natutulog kanina. Maya-maya lamang ay gising na ito at magtutungo na lang muna siya sa maisan upang tumulong sa pag-aani. Sa kabilang banda naman ay si Rhea na kanina pa nakatayo sa may ilalim ng puno ng mangga. Hinihintay si Antonio na lumabas sa mansyon upang sabay silang makapag-almusal. Kailangan niyang humingi ng pasensya sa binata dahil baka hindi na nitutuparin ang pinangako sa kanyang inay. Anong ginagawa mo rito? Bungad sa kanya ni Ambo. Kinaiinisan ni Rhea ang lalaki dahil ayaw nito sa kanya. Tutol ito sa pag-iibigan nila ni Antonio. Kaya si Ambo dapat ang una niyang makapalagayan ng loob. Nagdala ako ng almusal, baka gusto mo? Malapad pa ang pagkakangiti ni Rhea pero dinaanan lamang siya ni Ambo. Ayaw mo bang tikman ang ginawa kong pansit at puto? Hindi ba paborito mo ito? At saka pa ipinakita ang laman ng basket na dala. Hindi ako kumakain ng luto mo at baka mamatay pa ako.
Maanghang na sabi ni Ambo, tsaka nagsimula ng mag-ani ng mais. Ang kaninang mukha ni Rhea na nakangiti ay napalitan ng panlilisik ng mata. Hindi talaga niya magawang makuha ang loob ng lalaki kahit anong gawin niya. Hindi ko naman magagawa yun, Ambo. At saka isa pa, si Antonio talaga yung pinunta ko rito. Huwag mo na siyang asahan dahil masaya na siya kay Janica. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, baka ilang linggo lang mula ngayon ay magnobya na ang dalawang yon. Kaya sana, huwag mo nang pairalin ang pagiging bunso mong kapatid sa kuya ko. Hindi ka pa kakasalan ni Antonio, Rhea, kaya sana tumahimik ka na. Lantaran ang pagsasabi ni Ambo sa babae upang manahimik na ito. Nagsisinungaling ka lang, hindi ba? Hindi magagawa ni Antonio sa akin yon. Parang baliw na papailing si Rhea. Yun ang akala mo. Simula pa lang naman ay hindi ka naman talaga niya gusto. At never na naghihigit sa kapatid ang tingin niya sa'yo. Ikaw lang naman ito mapilit at hindi makaintindi. Bakit ka ba galit sa akin, Ambo? Akala mo ba, hindi ko napapansin, na ilang beses mo na ipinapakita na ayaw mo sa akin? Dahil ba ito sa pang-reject ko sa'yo noon? Dahil ba mas mahal ko ang kuya mo kaysa sa'yo? Dahil sa sinabi ni Rhea, ay nanlalaki ang mga mata ni Ambo. Ilang katulang sininghot mo, Rhea? Hindi makapaniwalang sabi ni Ambo dahil sa kabaliwan at asyumero ng babae. Hindi niya ipagkakaila na dati ay sinubukan niyang tudyoin si Rhea dahil ang akala ni Ambo ay matino itong babae. Pero habang tumatagal ay nakita niya na hindi ito matino at nagtatago lamang sa inosenteng muka. Marami siyang alam sa babae na ginawa nito nang hindi iisipin ni numan. Simula noon, nawala na siya ng gana. Kaya naman, si Antonio naman ang sinimulan nitong utuin. Totoo naman ang sinabi ko, hindi ba? Hindi kita gusto, kaya mo ito ginagawa. Hindi ka naman ganyan nun sa akin. Pero simula na magpakita ko ng interes sa kuya mo, nagbago ka. Kung pandirihan mo ako ay wagas. Kunwari pang naluha ang babae na mas lalong nagpangiwi kay Ambo. Hindi niya akalain na ganito pala kadilusyonada ito. Para sabihin ko sa'yo, walang-wala ka sa ganda ng nobya ko. Pangalawa, kung nagpakita man ako ng interes sa'yo noon, pinagsisisihan ko na yon. Pangatlo, hindi ka matinong babae. Dahil alam ko ang ginawa niyo ni Mayor sa may palayan, Rhea. Kaya kung ayaw mo makarating kay Antonio ang ginawa niyo ni Mayor ay tantanan mo siya. Pagbabanta ni Ambo sa babae, kaya namutla ito. Sa takot ni Rhea, ay mabilis itong naglakad paalis. Galit na galit, ngunit wala siyang magagawa dahil wala naman siyang laban sa lalaki. Ngunit hindi niya hahayaan na ganun lamang ang pamamahiya nito sa kanya. Dahil sinisigurado niyang gagantihan niya ito hanggang sa makuha niya si Antonio. Tahimik na nagbabalat ng kamoting kahoy sina Ellen at Janica dahil utos ito ng ginang. Mukhang may pagtitipon mamayang gabi dahil busy ang lahat ng tao sa pag-aayos ng maliit na entablado. Nasabi ba ni Ambo kung anong meron mamayang gabi? Masyado kasing abala ang mga tao ngayon. Hindi ba ang tinatanong mo dapat ay kung anong meron sa amin ni Ambo? Kinikilig pa ito. Hindi na kailangan dahil nakikita ko naman sa pagbumuka mo. Kayo na Antonio, anong score niyong dalawa? At saka, hindi ko ata nakikita si Will. At saka tumawag na ba si lolo mo? Ilang linggo na lang tayo dito, Janica. Kailangan na nating bumalik sa Maynila. May bahid ng lungkot sa boses ni Ellen ang sabihin yon. Magdadalawang buwan na pala ang lumipas, simula na magtungo sila sa hasyenda. Hindi nila napansin dahil masyado nga silang nalibang sa buhay probinsya. Kailangan na nilang bumalik sa Maynila dahil tapos na ang pagbabakasyon nila. Alam ba ni Ambo ang tungkol sa pag-uwi natin sa Maynila? Tanong ni Janica sa kaibigan. Kahit na maski siya ay hindi nasabi kay Antonio ang pagbabalik nila sa lungsod. Hindi, pero sasabihin ko siguro mamaya. Ikaw, alam ba ni Antonio? Hindi mo rin ba sasabihin sa kanya? Tanong pabalik ni Ellen. Natahimik rin si Janica. Hindi niya alam kung paano sasabihin kay Antonio ang nalalapit nilang pag-alis sa probinsya.
kung kailan maayos na ang relasyon nila at masaya na sila. Siguro saka na lang natin isipin ang tungkol sa kanila. Enjoy muna natin ngayon. Isipin na lang natin na may ibang araw pa para masabi sa kanila. Ani Ellen. Nang gabing iyon, may pagtitipon pala na magaganap. Puro sayawan at tawanan ng lahat, lalo na ang meron din na masasarap na pagkain. Masaya si Janica at Antonio na nagsasayawan pa sa gitna. Ngunit naputol yun nang lumapit si Rhea. Antonio, gusto ka kasing makausap ni nanay? Sabi nito. Kaya naman tumigil sina Janica sa pagsasayaw. Nawala ang ngiti ni Antonio at napalitan yun ng kaseryosohan. Hindi ba nag-usap na tayo tungkol dito? Hindi mo ba talaga maintindihan yun, Rhea? Kasama ko ang nobya ko. Mahina pero naroon ang gigil ni Antonio. Gusto ka lang makausap ni nanay? Humawak pa si Rhea sa braso ni Antonio kaya pumagitna na si Janica. Siya ang nagtanggal sa pagkakahawak ni Rhea sa braso ng binata. Anong meron? At bakit gustong kausapin ng inay mo ang nobyo ko? Hindi mo siya nobyo, Janica. Isa ka talagang ilusyonada. Nagngingit-ngit na sabi ni Rhea na nakapukaw sa atensyon ng ibang tao. Napatingin na rin sina Ellen at Ambo sa dalawa, kaya lumapit na ang mga ito upang makibalita kung ano ba ang nangyayari. Gusto kang makausap ni inay tungkol sa pinangako mo sa kanya, Antonio. Kaya sumama ka na lang sa akin para hindi na tayo makagawa ng gulo. Sa tingin mo ba mapapayagan ko ang gusto mo? Kung ano man ang pangakong sinasabi mo ay matagal nang tapos yan. Wala kang alam, Janica. At umalis ka sa harapan ko. Hindi mo gugustuhin na malaman na naging usapan nila ng nanay ko. Pagbabanta ni Rhea, pero hindi nakitaan ng takot si Janica. Ano? Anong pangako yan? Napapakasalan ka niya? Bulalas ni Janica kaya nagulat si Antonio. Nagsimula nang mag-alala ang mukha ni Antonio kaya mas kumapit ito sa babae. Hanggang sa isang matandang babae ang nagtungo sa kanila at tumayo sa likuran ni Rhea. Ang matandang babae ay nakasuot ng magandang bestida at base sa itsura nito ay may kakayahan sa buhay ngunit bariya pa rin para kay Janica at Ellen. Antonio, iho, bakit hindi mo ako pinuntahan dun sa mesa ko? Kanina pa ata sinabi sa'yo na anak ko na may pag-uusapan sana tayo. Sabi ng ginang at tinapunan ng tingin si Janica. Tingin na ng husga, kaya hindi rin yung nagustuhan ni Ellen. Ang ginang ay isang mata pobre at kitang-kita naman sa mukha nito. Paumanhin po, Nay Rita, pero kasama ko kasi ang nobya ko. Gusto ko lang din po sabihin na hindi ko na gustong ituloy kung ano man ang ipangako ko noon. Malaki ang utang na loob ko kay Rhea, pero hindi ko talaga kaya. Magalang na sabi ni Antonio. Hindi iyon nagustuhan ng ginang kaya bumagsik ang itsura nito at nanlilisik ang mga mata. Bawiin mo ang sinabi mo, Antonio. Dahil hindi ako umuwi ng probinsya para lamang dito. Matagal ng usapan nito, hindi ba? Usapan natin na pakakasalan mo ang anak ko balang araw. Pero hindi ho ako pumayag at hinayaan ko lang dahil ang akala ko ay magbabago pa rin ang desisyon nyo na kayo lang naman ang may gusto. Alalahanin mo ang utang na loob ng inay at ama mo sa pamilya ko, Antonio. Hindi ka nararapat sa babaeng kasama mo na kung magpakita ng laban ay kala mo ibinibenta ang sarili. Hindi ko akalain na mas bababa ka pa sa level mo. Panghuhusga at panglalait nito kay Antonio. Naikuyom ni Antonio ang kamao dahil sa galit. Dahil sa mga pangmamaliit sa kanya ng ginang, ngunit babae pa rin ito kaya ayaw niyang patulan. Mawalang galang na po, anak ni Peppa Pig. Pero anong karapatan mo para husgahan ang buong pagkatao ko? Sino ka at anong papel mo sa buhay ko para husgahan ako at laitin ang nobyo ko? Matapang na tanong ni Janica. Sinubukang pigilan ni Antonio ang nobya ngunit hinila lamang siya ni Ellen. Ngumisi ito na makahulugan na para bang sinasabi na magtiwala lamang ito sa babae. Ang akala ko ay ang cheap mong damit ang meron lang sa'yo. Pero hindi ko akalain na pati pala ugali mo. Coming from you, na peke at mumurahin ng mga alahas mo? Supalpal ni Janica na mas lalong nagpagalit sa matanda. Janica, wag mong babastusin ang nanay ko. Hindi ka talaga napalaki ng maayos ng kung sino man na nag-alaga sa'yo, no?
Saan ka ba galing na squatter? Hindi ba? Hindi ba kayo nagtataka kung bakit na lamang biglang sumulpot ang dalawang yan sa bayan natin? Sa mismong hasyenda pa sila tumuloy. Malakas na sabi ni Rhea, kaya naman sa kanila ang lahat ng atensyon. Girl, hindi mo alam ang sinasabi mo. Babala ni Ellen. Bakit? Totoo naman, di ba? Sampid lang kayo sa hasyenda na to. Hindi niyo man lang masabi kung saan ba kayo galing. Ni walang nakakakilala sa inyo, hindi ba? Astang mayaman pero mga basura. Rhea, ang bibig mo. Hindi ko akalain na ganyan kakapangit magsalita. Babala ni Antonio. Bakit? Tama naman ako Ano bang meron sa babaeng yan? At mas pinili mo siya kaysa sa akin. Tandaan mo, Antonio, isa ka lang magsasaka. Wala kang kahit na anong maipagmamalaki kundi ang mukha mo. Tas papatol ka sa babaeng walang pera? Hindi na kinaya ni Janica kaya isang sampalan binigay niya sa babae. Ang kapal ng mukha mong sakta ng susunod na tagapagmana ng hasyenda. Malakas na sigaw ng ina nito. Kaya naman nagulat ang lahat. Maski si Ellen ay nagulat at nagtataka kung ano bang sinasabi ng dalawang baliw. Tama ka. Napangasawa ko ang totoong may-ari ng hasyenda. Si Rhea ang susunod na tagapagmana nito. Kaya ayaw ko makita ang pagbumukha nyo rito. Dinuro pa niya si Janica pero tumawa lang ng malakas ang dalaga. Ilang katulba ang naamoy mo at nababaliw ka na. Sa tingin mo ba mag-aasawa pa si Lolo? Ni hindi na ngayon makatayo ng walang tungkod. Isa pa, hindi ikaw ang tipo ng lolo ko para patulan. Sabi ni Janica. Ikaw ang nababaliw. Hindi lang si Antonio ang inaagaw mo ngayon. At ngayon naman ay pagiging apo pa ng may-ari ng hasyenda? Hindi ka ba nahihiya? Diyos me! Ito ba ang problemang ilang linggo mo nang iniisip, Antonio? Hayaan mo na at wag mo nang isipin dahil sayang ang stress mo. Aniya kay Antonio at tinalikuran ng dalawa. Ang kapal talaga ng mukha mo, Janica. Isa ka lang naman sampid sa lugar na to. Hinatak ni Rhea ang buhok ni Janica upang sabunutan. Rumesbak na rin si Ellen dahil sinasaktan nila ang kaibigan niya. Hanggang sa isang pamilyar na boses ang sumigaw ng malakas. Anong kalokohan nito? Sigaw ng lalaki na may katandaan at nakasuot ng itim na uniforme. Tumayo naman si Janica at inayos ang buhok na nagulo. Nakita niya si Manong Roy. Na galit ang muka pero nang tawagin ng ina ni Rhea ang pangalan nito, bigla na lang namutla ang matanda. Sabihin mo sa kanila, love, na ikaw nagmamay-ari nitong hasyenda, hindi ba? Sinasaktan nila ang anak ko. Iyak pa nito. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba nasa Manila ka? At saka sinasaktan niyo ang senyorita? Ano bang sinasabi mo? Sinasaktan niya ang anak ko at pinapahiya niya kami. Ano? Hahayaan mo na lang ba kaming ipahiya ng mga basurang yan? Napailing-iling na lamang si Ellen at Janica sa kahibangan ng mag-ina. Gusto niyang tapusin ni Janica ang kadramahan ng mga ito, kaya lumapit siya kay Manong Roy. Yumuko naman ito at itinaboy muna ang yakap ng ginang. Nasaan si Lolo? Huwag ka mag-alala, hindi ito makakarating kay Lolo. Ani Janica, na pinagtaka ng mag-ina, maski ni Antonio at Ambo, ay naguguluhan din. Patungo na po rito si Senyorita Janica. Sagot ng matandang lalaki. Anong ibig mong sabihin, mahal? Bakit mo tinatawag na senyorita ang basurang yan? Manahimik ka, pwede? Sino ba kasing nagsabi sa'yo na ako may-ari nito hasyenda? Hindi mo ba naririnig ang palagi kong sinasabi? Na isa lamang akong driver? Yan lang ba ang dahilan kaya mo ako pinatulan, ha? Galit na sigaw ni Manong Roy. Hindi yan totoo. Tila nababaliw na sigaw ng ginang. Maski si Rhea ay napahiya ng labis dahil sa kahibangan nilang mag-ina. Lumakas lalo ang bulungan kaya naman kumaripas na ang mga ito ng takbo. Doon lamang tumawa ng malakas si Ellen dahil sa matinding eksena na ginawa ng mag-ina. Ano ba talaga kayo ni Janica? Hindi napigilang itanong ni Ambo. Mga prinsesa. Maikling sagot ni Ellen. Nang gabing iyon, nalaman ni na Antonio at Ambo na ang babaeng nobya nila ay mga mayagamang tao. Mga anak na galing sa kilalang pamilya lalo na si Janica. Sa unang pagkakataon nakasuot si Antonio ng puting polo
at long sleeve at nakaayos sa makapal na buhok. Hindi kasi niya nakilala ang lolo ni Janica dahil inaantok raw ito. Kaya ngayong araw niya ito makikilala at makakausap ng masinsinan. Hindi ba pangit ang suot ko? Hindi naman siya galit sa akin, di ba? Pampitong tanong ni Antonio sa babae dahil kinakabahan talaga siya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na mapait si Lolo? Hindi ka naman niya kakainin ng buhay kaya relax. Huwag kang mag-alala at maging totoo ka lang, tiyak na magugustuhan ka niya. Sabi ni Janica upang palakasin ang loob nito. Magkahawak pa sila ng kamay nang humarap sa matanda na nagkakape habang nakatanaw sa magandang paligid ng hasyenda. Ilang taon din na puro naglalakihang building ang natatanaw na matandang senyor. Lolo, nandito na kami na Antonio. Ikaw ba ang sinabi ko na gusto ko makausap? Hindi ba sabi ko, ang nobyo mo lang? Anang lolo niya kaya hindi niya napigilang mapanguso. Lolo, baka kasi kung anong sabihin mo sa kanya at tumakbo siya dahil takot. Eh di mabuti nating malaman kung karapat dapat ba siya sa nag-iisang diamante ko? Sabi ng lolo niya. Nakiusap na rin sa huli si Antonio na iwanan sila upang makapag-usap ng maayos. Nag-aalala man, ngunit umalis na rin si Janica upang panatag na makapag-usap ang dalawa. Naabutan pa ni Janica ang kaibigan na si Ellen na nakaupo at malayo ang tingin. Nag-away kasi sila ni Ambo, kaya hindi magkasama ang dalawa ngayon. Kamusta? Tinanggap ba ng lolo mo si Antonio? Hindi ko alam. Dahil nag-uusap sila ngayon sa loob at ayaw nila akong kasama. Kailangan kong bumalik sa Manila pero hindi ko alam kung maiintindihan nyo ni Ambo. Bakit hindi? Babalik tayo rito, Ellen. Kailangan lang natin tapusin ang huling semester natin. Sabi ni Janica, kahit na maski siya ay masakit ang loob na iwanan si Antonio ng 2 buwan. Sana nga at maintindihan nila. Nang araw na yun, nagpasya ang lolo ni Janica na kailangan nang bumalik ng 2 dalaga sa Maynila. Noong una, ay hindi talaga matanggap ng dalawa dahil may iwanan nila pareho sina Ambo at Antonio. 3 buwan silang magkakawalay, kaya mahirap man sa kanila, ngunit kailangan nilang tatagan ang sarili. Dahil dito, masusubok kung gaano ba kalalim ang pagmamahal ng 2 binata sa kanila. Makalipas ang 4 na buwan at aligaga ang lahat ng tao sa mansyon ni na Janica. Sa dami ng handaan ay hindi alam ng babae kung sino ba ang nakakasalo nila. Dahil 3 lamang sila na magsiselebrate ng graduation niya sa kolehiyo. Hindi niya na rin nakausap si Antonio kaya nakakaramdam siya ng pag-aalala. Surprise! Sigaw pa ni Ellen. Suot pa rin ang toga nito at ang bulaklak. Anong ginagawa mo rito? Graduation mo rin, loka, at dapat kasama mo ang pamilya mo. Nagpaalam ako kina mami na dito ako magse-celebrate ng graduation ko ngayong gabi. Saka maaga din kasi ang flight nila. Mabuti na lang talaga at nakapunta pa sila sa graduation ko. Sabi ni Ellen. Ellen? Hindi na napigilan ni Janica na tanungin ng kaibigan. Ellen, nakakausap mo ba si Ambo? Hindi ko kasi matawagan si Antonio. Medyo nag-aalala na kasi ako. Kausap ko pa lang siya kanina at kinongratulate niya ako. Sabi ni Ellen. Nakaramdam ng kirot sa puso si Janica. Pero hindi niya ako tinatawagan at hindi rin niya sinasagot ang mga tawag ko. Pero ang hindi inaasahan ni Janica ay nang bumukas ang pintuan ng living area. Iniluwa nito si Antonio na gwapong-gwapo sa suot na damit habang may tangang bulaklak. Love, congratulations! Sabi ni Antonio na may malaking ngiti sa labi. Lumuluhang lumapit sa kanya si Janica at saka siya niyakap ng mahigpit. Bisit ka? Akala ko nakalimutan mo na ako. Makakalimutan ba kita? Kinausap ko lang ang lolo mo dahil may usapan kami. Pwede ko na siyang tuparin ngayon. Anong usapan? Takang tanong ni Janica. Nagtilian ang lahat ng lumuhod si Antonio sa lapag at naglabas ng maliit na singsing. Natutop ni Janica ang bibig dahil sa pagkabigla. Will you be my girlfriend? Officially? Tanong ni Antonio. At dahil doon, paulit-ulit na tumango si Janica habang lumuluha.
Nagpalakpakan naman ang lahat dahil sa tuwa sa dalawa. Nang gabing yun, ay nagkasiyahan silang lahat lalo na sina Ellen at Janica. Dahil sa wakas, kasama na nila ang mga lalaking kanilang iniibig. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Spoiled Brat and the Probinsyano, written by Lady Precious. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!